Dahil si Madam Claire ay at least nagsalita na tungkol dito, mga bossing. Palagay ko kayo rin naman, napanood nyo to. Pagkatapos magtanong ng bilyonaryo, binakbakan niya nga yung bilyonaryo at saka yung si Rigoberto Tiglao, hindi na nasundan yung mga tanong. Ilan mga tao na lang yung nagtanong tungkol dito. Halatang halata mo eh. So ito yung isa pang tanong, kung ano ba ang nararamdaman ni First Lady Liza Marcos sa mga panahon at oras na to. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Diba? Simple. May request. Anong gagawin? Anong gagawin? Decline the request or adhere to the request. Ganun lang yun. Plain and simple. Dalawa lang yung pupuntahan yan. Anong sagot? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin. Comprehensive nga eh. Anong ibig sabihin ng comprehensive or anong meron sa comprehensive na hindi mo naiintindihan? Kailangan nga ng report. No, syempre in writing yan. Putang na naman to si Claire. Parang tanga naman to eh. Pwede, syempre gumawa si Amy Marcos ng request in writing. Di sagutin nyo din in writing. Dito, ito yung mga kaganapan, itong araw na ito, umalis siya, ito yung mga kasama niya, lumapag siya doon. Pagdating niya doon, natulog sila o meron silang event, pak, bumalik na siya. Tapos ito, ganyan, kinaumagahan, pagtingin nila, patay na yung isa. Tas ang ginawa ng First Lady natin, bumalik siya sa Pilipinas. Kasi yung pinabubulaanan na na-hold daw sila doon, hindi daw sila makakauwi. Nakauwi po siya ng Pilipinas agad-agad dahil may mga engagement pa siya dito. Hindi ba yung mga ganun lang naman eh? Nak ng tokwa. Lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama. Drama? Paano drama? Karapatan naman ng isang sitting senator na questionin, tanungin ang Malacanang patungkol sa mga bagay-bagay. Anak ng putya ka, Claire eh. Inuuna mo yung kadramahan mo at katangahan mo eh. Inuuna mo yung hindi ka naman nakakaawa in the first place. Ang tanong, merong nire-request si Amy, mag-a-adhere ba kayo? Ito na nga, sinagot ko na nga dito. Pero magpapadala pa rin kami sa kanya ng written explanation tungkol sa mga kaganapan at nangyari diyan sa araw na yan. Hindi ba ganun lang naman kasimple yun eh. Meron ka pang, wag kasi kayong nakikinig sa mga drama. Ikaw ang madrama eh. Ang dali ng tanong sa'yo, sasagutin mo lang naman, ikaw tong madrama, ikaw tong maraming halhal eh. Akala mo, kamag-anak mo eh. Tangina kung makaano ka, kala mo nanay mo kasi. Kung makapagtanggol ka eh, kala mo nanay mo. Di ba, sagutin mo lang yung tanong. Naknantokwa ka naman. Sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan ito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Hindi kayo nang tinatanong. Abogado to, napakatanga, no? Hindi, yung comprehension niya napakahina. Magkano kayo binabayad dito para magmukha siyang engot? Sabi ni Amy, humihingi siya ng detalyadong paliwanag mula sa Malacanang patungkol dito. Hindi yan basta press con mo lang. Gumawa kayo ng sulat, sagutin ninyo yung request niya. Bilang trabaho naman niya yun, huwag niyo siyang deadmahin. Kasi kapag dinedman niyo yan si Amy Marcos, ibig sabihin may tinatago talaga kayo. So sagutin niyo si Amy Marcos, sampal niyo sa pagmumukha niyang pangit yung kasagutan doon sa mga tanong ninyo. Let's see kung i-report niya ba yan or hindi. Hindi ba? Pero how's the First Lady, Yusek? Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Okay lang siya. May namatay nga doon eh. Umuwi nga lang eh. Okay lang naman siya. Wala naman siyang remorse. Hindi man siya nagluluksa. Okay lang siya. Sa totoo lamang
naman po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil Natural. Sino ba may gusto lumaki yan? Putang ina, napakapangit na balita niyan. Sinong tanga ang may gustong lumaki yan? Usapang drugs yan. May war on drugs yung asawa mo. Tapos, ikaw involved ka sa drug addict. Hindi ba? Walang hiya naman talaga to si Claire Castro. Ba't nyo pa kasi ito pinagsasalita? Oy, yung bagong PCO, yung kalbo. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, ito may kasalanan. Kung bakit wala na naniniwala sa inyo. ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Ayun, wala. Paano kayo magtrabaho para sa taong bayan? Wala. O kasi wala kayong nagawa. Sa 3 taon, wala kayong nagawa. Yung 3 taon na ginawa ninyo, ito inano ko na to sinabi ko na to noon, mauubos ang oras ni Bongbong Marcos sa kakaprotekta sa kanyang pagka-presidente. Ubos ang pera ng taong bayan, ubos ang oras ng lahat ng mga lingkod bayan para protektahan siya at protektahan yung kanyang trono. Ito na nga, nangyayari na nga in 3 years. Magbigay nga kayo ng nahamon ko nga kayo. Maglagay kayo dyan sa comment section ng mga bagay na masasabi mong legacy niya. Yung maraming nahuhuling droga, sige, ilagay nyo na rin dyan. Isa na yan, yung pinakamalaking droga na nahuli sa tanang history ng Pilipinas, pero wala namang drug lord. Pwede nyo na din ilagay yan. Achievement na yan. Yung bloodless drug war niya, achievement yan. Ilagay nyo na yan. Sige na. Okay na yan. Maglagay kayo dyan ng mga ginawa ni Bongbong Marcos sa 3 taon na nakatulong sa inyong buhay. Kasi sabi ni Claire Castro, wala daw silang ginawa kundi magtrabaho. Kaya nga sabi ko, ang hirap noong sinasabi mo, trabaho ka ng trabaho, tapos wala kayong natatapos. Nagpapagawa nga ako ng bahay ngayon, sabi ko nga, hoy, tagal nyo nang gumagawa, di kayo natatapos, puro kayo simula. Hindi ba? Marami namang mga taong nagtatrabaho. Ang tanong, maganda ba yung resulta ng tinatrabaho? Kasi baka mamaya, trabaho nga kayo ng trabaho, pero kayo lang naman na nakikinabang doon sa tinatrabaho ninyo. Siniservisyohan nyo lang yung sarili nyo. Ibang usapan yung trabaho kayo ng trabaho, halos mamatay na kayo, makuba na kayo kakatrabaho, tapos yung mga mamamayan ninyo, maunlad. Yung bayang Pilipinas, maunlad. Hindi palubog tayo, walang hiya ka. Mantakin mo, trabaho na kayo ng trabaho, palubog pa rin tayo. Ibig sabihin, hindi problema yung Pilipinas, ang problema kayo. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Dami namang daldal. Ang tanong lang sa'yo, kamusta si Madam? Okay naman siya, malungkot siya, syempre. May mga ganitong lumalabas na balita, sino ba naman matutuwa? Ako nga, hindi natutuwa So malungkot siya, pero kailangan niya pa rin lakasan yung loob niya kasi hindi humihinto yung mga kalaban niya sa paghahanap ng dahilan para siraan siya. Yun po ang pagkakasabi niya sa akin. Kaya bagamat siya ay malungkot, siya ay naniniwala na siya ay walang ginawang masama. Hindi siya sangkot sa mga bagay na yan. Bagamat malungkot, ganun lang yun. Mantakin mo ang tanong, kumusta naman po siya? Okay naman siya. Kaya na may ganitong issue na sa'yo, okay ka pa? Di ba? Kung di ka ba naman baliw. Pag may ganito ng issue sa'yo, nag-aalala ka na. Di ba? Kasi pangit Ang pangit nung image Ang pangit nung nung pinangangalandakan nila So dapat hindi ka okay. Magtataka ka ba't okay siya? Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Piso Seri Mate. Di ba? Palakpakan. Kayo naman. Good job! Sabi ko nga sa inyo. Ito lang naman yung inaantay ng tao kung papaano mo ito twist itong pangit na pangyayaring ito. Dahil sobrang bilib naman talaga kami sa'yo dahil ikaw nga ang tigapagsinungaling ng Malacanang. So, ine-expect na namin. Gusto lang namin actually malaman kung kung paano mo ito twist. At napabilib mo na naman kami. Palakpakan natin si Claire Castro sa kanyang walang kakwenta-kwentang mga komento.
mabuhay. So ayan na nga. So I hope na may natutunan kayo ngayon dito sa ating ipinakita. Siguro naman masaya na kayo kasi yung nakaraang vlog natin, hinahanap natin siya, ilang araw siyang nawala. So ngayon, nasagot naman na niya, hopefully okay na tayo dyan. So dininay nila ang pagkamatay nitong batang ito na ang ang cause is cocaine overdose. So dininay nila yan. Ano pa dininay din nila na magkasama sila during the time ng pagpa-party. Dininay din nila na ito daw ay part ng entourage. Yan yung mga denials nila, pero wala silang pinakitang ebidensya na proof or autopsy report that the person died ng natural cause. Wala namang ganun. Kasi di ba, nasabi ko nga sa inyo, dapat may papakita kang dokumento. Ayan, nakalagay po sa dokumento na yan that the person died, natapilok siya, tas tumama yung noo niya sa pako. Ganon. Freak accident. Or he died gracefully. Natulog siya and hindi na siya nagising. And wala po yang nakalagay dyan na may nagkalat na mga droga. Wala po yan dyan. Di ba dapat ganun yung ipinakikita mong ebidensya? Para at least malakas yung inyong kumbaga pag-debunk diyan sa mga naglipa ng balita na yan, or either fake news man yan o totoo, 'di ba? It's up for the people to decide kung kanino sila maniniwala. But again, ilagay nyo dyan sa comment section, masaya ba kayo sa sagot ni Claire Castro? Kasi kung hindi kayo masaya, saan kayo nakukulangan? Ano pa ba yung nakikita nyo na kaibahan dito sa mga statement niya tsaka dun sa mga alam nyong nangyari? Ilagay nyo dyan at babasahin natin at i-discuss natin ulit dyan sa susunod nating upload. Maraming salamat mga bossing sa inyong panahon. I hope na na-entertain kayo, mabuhay kayo. Again, disclaimer lang, tayo po ay nagre-react lamang, huwag kayong maarte. Huwag kayong, kasi sabi nila i-demanda daw nila yung mga involved dito. Sabi ko nga sa inyo, tayo naman nag-komento lang, tayo naman inaano lang naman natin, kumbaga ini-explain lang naman natin kung ano yung pagkakaintindi natin sa kanilang mga balita. At hanggang doon lang po tayo, hindi po tayo gumagawa ng balita. Maraming salamat po mga bossing. Mabuhay po kayo. Kita-kita po tayo muli. Iyang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.
Sa harap